Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel where we dive deep into the issues na nakakaapekto sa ating bayan. Ngayon sa episode na ito, korupsyon sa flood control projects. Tukoy na ang mga sangkot. Sino-sino kaya sila? Panoorin itong video na ito sa ilang mga minutong deep dive. Puno ng facts, analysis at witty insights para sa inyo. Especially sa mga kabataan at OFWs na concerned sa Philippine politics. Kung ikaw ay nasa abroad, missing the rains but hating the floods back home, or isang young voter na gustong baguhin ang sistema. Stay tuned, We'll break it down step by step with timestamps para madali nyong i-skip o i-rewatch. Don't forget to like, subscribe, at hit the bell para sa more truth bombs. Let's get into it. Mga kawok, imagine this. Bawat ulan, baha. Bawat typhoon, sakuna. So sabi nga nila, ang Pilipino daw ay napaka-resilient na lahi. Pero hindi po ako naniniwala dyan. No? Dapat po sa behind the smile, the laughter, no? Bawat sakuna, ngumingiti pa, pinagtatawanan pa natin, 'di ba? Hindi po dapat ganun. Dapat panahon na po para kumilis po tayo. Meron nga po tayong kakilala dyan sa, sa Central Luzon, no? Marami daw scholarship ang isang congressman kaya binoto niya yung anak niya. Nanalo naman, di po ba? Pero hindi po dapat ganun. Dahil bilyon-bilyon ang kinukurakot nitong mga to. No? Alam niyo po nung nagpunta po ako dyan, nakita ko po yung presyo ng covered court, no? Milyones po ang presyo. Tama po ba yun? Hindi po. Mali po yun. Overpriced po yun, no? So, billions po ang budget para sa flood control. 541 billion pesos. Mapapasana all ka na lang, no? Since 2022 alone. Yet, bakit parang walang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Alam niyo po ba bakit? Dahil po sa corruption, folks. At ngayon, tukoy na ang mga sangkot. Sino-sino sila? We will uncover the schemes, the players, and the spotlight, the heroes fighting back. Like Senador Rodante Marcoleta, tamang-tama po, binoto po natin yan. Siya po ang ating superhero. Siya po ay walang takot na nag-iimbestiga. This isn't chismis, it's fact-based expose. Para sa mga kabataan, ito ang future nyo, naninanakaw. Para sa mga OFWs, ito ang dahilan kung bakit hirap pa rin ang pamilya nyo sa Pilipinas. At sa ating mga guro, gumising na po kayo at iboto ang tamang congressman, ang tamang senador, at tamang presidente ng Pilipinas. May ghost projects ba yan? Maganda ba ang mga kalsada nyo? Until now, baku-baku pa rin. Yung mga flood projects na yan, flood control projects yan sa ilog, dyan, sa Pampanga. Maayos ba yan? Hindi po ba nasisira? Yung mga parking fees at yung mga favoritism, stay para malaman ng mga buong kwento, mga kaibigan. Una, let's set the stage intellectually, Sa Pilipinas, flooding isn't just a normal disaster. It's a man-made crisis amplified by corruption. Mga kurakot ang mga hinayupak. Ayon sa data mula sa DPWH at Pag-asa, taon-taon, libo-libong pamilyang nawawalan ng tahanan dahil sa baha. Sa Metro Manila alone, 2025 stats show over 1 million affected by recent rains. Witty thought, parang ang baha dumarating ng walang paalam. Pero ang korupsyon, it's always there, lurking like a crocodile in the Pasig River. Mga crocs, mga buhaya, mga hinayupak. Critically speaking, mga kaibigan, bakit persistent ang problem? Dahil sa climate change? Oo, but more so sa poor infrastructure. Mga OFWs natin dyan, Imagine, sending remittances para sa pamilya. Tapos nawawala sa baha ang bahay nila. Mga kabataan, ito ang inyong mamanahin. This is your inheritance. A country na laging underwater, literally and figuratively.
Gusto nyo ba yan? President Marcos Jr. himself, nagalit Nagalit siya, hindi daw siya nadi-disappoint, nagagalit siya over this in his SONA, calling it economic sabotage. He revealed na 350 billion pesos worth of projects lack key details, walang locations, walang specs. Ano ito? Magic? Sinong may pakinabang dito? Stay tuned We will name names. Yan. Okay, saan po nagpunta ang pera? Now, let's get informative. Budget para sa flood control is skyrocketing. Hindi na po yan thousands, hindi na po yan millions, billions na po yan. No, ayon sa official records, 20% nito, 100 billion pesos napunta sa 15 contractors lang. Wow, this screams favoritism. Sa isang bansa na may libo-libong contractors, bakit iilan lang ang nanalo, no? Okay, President Marcos flagged this, saying it's why people suffer from flash floods. Mga pare, ano po ba ang ibig sabihin ng DPWH? Teka, baka bigla niyong sabihin na ito ay Department of Public Works and Highways. Pero according to Senador Marcoleta, ang DPWH daw ay dito, pare, walang honest. Loto, no? Pero ang jackpot sa ilan, mga kabataan. Ito ang systematic inequality. Rich get richer via government contracts while you struggle with tuition. Your taxes and remittances fund this, pero substantiated ang resulta, no? Fact-based muna tayo, mga kaibigan. Sa proposed 2026 budget, 71.7 billion pesos cut from flood control dahil sa anomalies, Pero sino ang mga contractor? Later, we will dive into wow builders and more. Can may ghost projects na parang multo, naririnig mo pero hindi mo makita. Here comes the critical part, mga kawok. Paano ba nila ginagawa? Senator Panfilo Ping Lacson dropped bombs in his privilege speech. Flooded gates of corruption. Schemes include passing through or parking fees. 5 to 10% ng contract na binabayad sa officials para ma-approve. Wow, galing Parang toll fee. Pero sa highway ito, hell ng corruption. Nako, kaya gumising na tayo, mga kabataan, OFWs, guro, at mga Kapampangan, mga Tarlakeños, mga dyan sa Central Luzon, dyan sa Northern Luzon, La Union, Metro Manila, dyan sa City of Manila. Ito ay mga ghost projects, mga kaibigan. Proyekto na funded pero hindi umiiral. Sa Bulacan, for example, like in Kalumpit, Hagonoy at Malolos, wow builders got 9 billion pesos nationwide, 5.9 billion pesos sa Bulacan alone, Pero DPWH confirmed ghost ones. Paano nangyari yun? How? Contractors rent AAA licenses from big firms, Pay commissions 20 to 25% to politicians and officials. Tulfo alleged DPWH officials own firms for in-house scams. Intellectual take natin, mga kaibigan. This violates procurement laws, Anti-Graft Act, no? Senator Amy Marcos noted only 9 real firms among the 15. Others are renters. Engaging for youth, ito ang dahilan kung bakit walang jobs. Funds go to scams, not real development. Mga OFWs natin, imagine your hard-earned dollars funding phantoms. Ay, nako po. Tukoy na ang mga sangkot, mga kababayan. At ongoing ang probe. Sino-sino? The PWH Secretary Manuel Bonoan admitted ghost projects. Contractors like Wawaw Builders have pinad na. Politicians, Senators Tulfo, Estrada, Ejercito, Islam it as a nakakadiri and grand robbery. But critically, may collusions, officials, contractors at politicians na tumatanggap ng kickbacks. Parang flood, lahat lumulutang, including the dirt, Okay, 350 billion pesos projects, walang details per Marcos. Sa Bulacan's first engineering district, systemic hubris daw. Wow! Sino pa? Stay for the hero's role,
enter Senator Rodante Marcoleta, ang fearless chairman natin at ang ating superhero mga kababayan. Okay ha, quick break muna tayo mga ka-walk. And if you're hooked, and you should be, dahil truth hurts but heals, hit that like and share. At ito mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Back to the expose. Ngayon, the part that favors the truth seekers, spotlight on Senador Rodante Marcoleta, ang chairman ng ating Blue Ribbon Committee. Siya ang nag-launch ng motto proprio probe titled The Philippines Underwater. Walang takot. He called on the public, with your cooperation, we can identify those responsible. Bilang chair, siyang nag-ensure ng no political grandstanding, a pure investigation sa procurement flaws, monitoring weaknesses. Critically, Marcoleta hit the bullseye. Enough is enough. Siyang nag-acknowledge ng rampant corruption sa root cause, probing violations ng anti-graft at ethical standards. Sa hearing August 19, 2025, he presided over revelations on ghost projects, favoritisms. Parang siya ang dike against corruption, holding back the flood of lies sa mga kabataan natin. He's your ally in the accountability. Learn from his fearlessness. Siya ang nagpapahayag ng katotohanan para sa inyo abroad. Ano ang kanyang next moves? He promised recommendations for new laws. Bakit siyang bayani dito? Dahil walang kinikilingan, focus sa bayan. Okay This corruption costs lives. Flash floods kill, displace economically, it's sabotage. Per Marcos. Parang ang budget lumulutang sa hangin o sa bulsa. Nako, anong solusyon? Audit all projects, ban license renting, higher penalties. At wag po tayong mag-e-elect ng mga kontraktor na mga kongresista. Kung alam naman natin na kontraktor ang isang kongresista at ang kanyang pamilya, bakit pa po natin i-elect? I-elect na lang po natin yung mga doktor, katulad ni Dr. Atumang ng Pampanga. Yan, yung mga kabataan dyan, mag-demand po kayo ng transparency via social media. Karapatan nyo po yan, Support proves from afar. Senators like Bam Aquino suggest redirecting funds to education. Walang classrooms, pero may ghost dikes, Ano ba yan? Dapat po, lahat ng mga eskwelahan ay kumpleto na ng classrooms. Nako, matagal ng proyekto ng gobyerno yan. At ang mga teachers, dapat may mga teachers lounge yan. At nakakapagpahinga po sila. At pinopropose din po ng ating channel na ang mga guro ay bigyan ng pagkain. Free meal na po. Breakfast, lunch, dinner. Wala na po silang gagastusin tuwing may mga klase. Nako, gusto nyo po ba yan? Kung gusto nyo, ay suportahan nyo ang ating channel. I-subscribe na at i-share po sa mga guro, bawat guro ng Pilipinas. O kung ilang libo yan, makaka 100,000 na po tayo na subscribers. Maraming salamat po. So, ayan comment lang po kayo dyan. Ngayon, para tayo mag-conclude, mga kawok, tukoy na ang mga sangkot, DPWH officials, wow, like contractors, at possibly politicians via commissions. Pero salamat kay Senador Marcoleta. Ang laban continues
corruption in flood control is systemic, ha? But exposes like this spark change. Okay? Huwag tayong maging flooded sa lies. Let's drain the swamp. O, natatandaan niyo po, nung nakaraang eleksyon, dyan sa Pampanga, ang mga Gonzales ay hindi po sinuportahan si Senador Marcoleta. Ang sumuporta po kay Senador Marcoleta ay ang mga tumang. Nakita po natin yan sa kanilang mga hindi pa po mga kandidato, sinusuportahan na po nila si Senador Marcoleta. Ngayon, nako, silipin po natin kung ano po ang nagagawa dyan sa Arayat, no? Yan, sabi nga po ni sino ba, dating Vice Mayor, no? Malyari, no? Marami po yan. Pero anyway, bahala po kayo dyan sa Pampanga, no? Para sa mga kabataan na OFWs, kayo ang susunod na leaders. Kaya stay informed. Vote wisely. Okay, rewatch sections for facts. Like, subscribe, share sa groups chat. Salamat sa panonood. Kita-kits sa next expose. God bless the Philippines. At mabuhay ang Pilipinas.